So ang haba nito from there, sa pinakalikod mo siya ilalagay kung meron kang oversize. This 75 foot guys. So kailangan mo lang ng bakal, hindi siya kakapit sa ano. Ito bakal. Oh no. Oh, ito bakal. Yan. Meron signal guys. Oh, di ba kita? Shower ako mga choy. Today is Saturday. So dito ako nag-reset sa Saskatoon sa may Petropass. Hindi ako nag-reset doon sa company namin dahil bukas pag tapos ng aking 36 straight na agad ako sa ano, highway para diretso ng border ng Canada, ng Amerika. Punta na ako dito sa store para mag-shower and mamaya bubuksan ko ang yung package, yung aking ano kinuha sa opisina, then install, then titistingin kung gagana. Ang dami ko ng mga abubot doon sa harap ng truck. Walang naliligo ngayon dahil malamig eh. Negative 32. Lahat ng mga truck driver ngayon tawag ito, hibernate sa kanilang mga truck. Walang mga lumalabas. Kita nyo, wala masyadong truck sa likod. Tapon lang ng basura. Saan ako dadaan? Kapal ng snowman. "24 Capital Circle pala. Corman Park. Right.
dito, walang booking. Open lahat. Uy, kailangan ano? Oh, kailangan ng susi, men. Kailangan ko yata magbayad. Hi there. I need a shower. Shower? Yeah. This is a new one, right? Yeah, this is I think this stop here is better than other Petropas. As long as it will maintain, this is good. Three. There you go. Oh, nice, man. This is my first time here. Very nice. Look before you leave. Thank you. Oh, ganda pala ng shower na dito. Wow, meron siyang fountain sa taas. Lalagyan ng sabon. That's good. It's better than pag basta ma-maintain lang to siya ng mabuti ng mga taong ito. Ma-maintain lang. Maganda itong nila eh. Kaso lang, minsan tinatamad sila, walang tagalinis. Nababalahura yung shower area. Check it very clean before you leave. Thank you. Okay. Dami lang Gusto ko ito, maganda to. Testingin ko yan mamaya. Burdagul! Burdagul! Guys, negative 32. Negative 32 pero naka flip-flop. Tingin niyo mga Canadian eh. What? What are you doing, bro? What are you doing, bro? Why are you wearing flip-flops, bro? Well, I'm not driving, bro. I'm showering, bro. So what's wrong if I'm gonna wear a flip-flop, bro? Namatay ang truck. Oy, hindi siya maganda. Lagay lang ako mga tray ng salamin na yellow dahil sobrang liwanag. Bumili na rin ako ng aking makakain, hamburger. Ay shit, hot. Sorry, hot pala yun. Nakatingin sila sa akin kanina sa BMW kasi naka-flip-flop ako eh. Naman, maliligo ka mga choy. Maliligo ka na nakaka-safety shoes. Siyempre yung pangligo na chinelas yung dadalhin mo, di ba? Tingin sila eh. Kasi nga, temperature ngayon is negative 32. No? Nice. Ang nagustuhan ko dito sa BMW, yung coffee nila, yung double-double, masarap. Mas masarap siya sa Tim Horton. Yeah, gusto ko yung lasa niya. Meron akong nabitin na mga binabasa nung Black Ice na pinost ko, no? So kailangan tapusin ko lang kasi at that time yung dumating na yung maglo-load sa akin. So continue ko lang saglit lang to. Si Kaloy Rivera, iwasan ng icy road, magbasa ng caution signs. Pero kung bigla na lang sa ice sa harap mo habang tumatakbo, get your foot off the fuel
and easy, as slowly as you can off the highway, and somewhere safe, then call it a day. Tama. The rule in driving a semi on icy road is wag po. Tama. Alam ni Kaloy, kasi si Kaloy is, sa mga hindi nakakapanood, si Kaloy is merong vlog, isa sang content creator din ng tracking. Okay, so yun ang sabi ni Kaloy. Asa na ba si Kaloy? And si Andia Musaki, first few seconds do nothing, baka black ice patch lang, which is usually DR. Second, foot off the gas and neutralize and drive, coasting and drive. If you're already in the skid, stare into the skid and avoiding correcting. And lastly, pinakamaigi na spot is iwasan before ka mapahamak. Tama sabi niya. When you encounter, sabi naman ni Johnny, when you encounter black ice on the road, the most important thing is to stay calm. Tama. Ang haba niyang comments. Si Skipper, tapos na si Skipper. And si Cesar Medina, increase following distance, double or triple your usual following distance to allow for longer stopping times. And may mga nag-comment about dun sa aking, sa aking mic. Pag nasa harap na siya, humihina na naman, tawag dun, yung parang hindi nyo naririnig. So no worries, meron akong nakabili naman ako ng jack nung aking mic na DJI. So magkakabit na lang ako ng DJI mic sa harap para mas clear. Akala ko maliwanag na sa inyo habang nagsasalita, kasi maganda yung audio ng DJI. And sabi ni Philips Valoria, wala kaming paki kung anong mangyari. Philips Valoria, bakit ka nagtatanong, ka ang driver dyan, tumatakbo ka, napakaduwag mo naman, nasa diskarte lang yan. So dito sa Canada, hindi yung bara-bara mag-drive, just like what you're doing, na bara-bara ka mag-drive, no? Dito kailangan mag-isip ka, dahil once is maapektuhan yung lisensya mo. Okay? The next time mag-a-apply ka ng ibang malalaking company, wala nang tatanggap sa'yo, kasi hihingian ka ng driver's abstract, tatanungin ka na driver's abstract, lalo na pag commercial ang iyong aksidente, yung commercial, yung truck na na-jackknife ka or na-roll over ka. So yung mga malalaking company hindi na magtitiwala sa'yo. Kaya dito hindi uso yung bara-bara. Yung mga nagbarabara, yung mga letter I, sila yung maraming mga aksidente dito sa highway. Pero madalang ka makakita ng mga Pilipino, ng mga kababayan natin na bara-bara ang style. So madalas talaga sa mga Pilipino, check ng weather apps, and yun naman talagang dapat, no? Si Denver Lopez, assalamualaikum to all Muslims and Muslim brothers and sisters, the beginning of 1 month celebration of Ramadan. Yeah, shout out sa mga Muslim brothers natin and sisters sa buong mundo. And si Florante de Canay, akala ko ba Sir Marco basta John Deere, natawag pa yung asawa ko. Hulog yan. Hi! Hulog. Yeah, saan kayo pupunta? Sa... Say hi muna sa vlog. Oh, what are you doing? Ang gwapo ng aking anak ko. Oh, hi muna. Yeah. Mamaya ko kayo tatawagan, tapusin ko lang to aking vlog kasi nagbablog ako. Okay. Okay, ingat kayo. Yeah, ganda ah. Yeah. So, pasensya na mga choy, na-interrupt kayo. And sabi ni Florante de Canay, akala niya pag John Deere na equipment hindi na po lalagyan ng tarp, yung tarp sa windshield. Why oh why? Kasi nga malaki yung binayaran nila doon sa nabasag ko, no? Dahil yun naman talagang policy na hindi maglalagay ng tarp. Pero ngayon, binago yata nilang policy, kailangan maglagay na ng tarp kasi mahal pala yung salamin. And si Robert Tolentino, shout out sa kanyang wife na si Marilyn Tolentino at sa anak niyang si Gian Dwayne Tolentino. Ang sabi ba naman ay panay daw comment sa vlog, tapos di mo naman daw napapansin, sabi ng asawa ko. Nababasa ko po yung mga comments. So isa shout out
ko si Robert at sa kanyang asawa si Marilyn Tolentino. Yan, nanonood ngayon, nakatawa pa. Hello sa inyong lahat dyan. At saka kay Gian Dwayne Tolentino, ang kanilang anak. And si M. Valdez dito sa Pinas, ang mga pulis matitigas ang muka. Pag i-approach ka pa lang, maangas na. Pilipinas eh. High Voltage, and si High Voltage, pa-shoutout sa kanyang ate na nandito sa Alberta, Canada, si Grace Molina. Hello po. Pinapa-shoutout kayo ng yung kapatid na High Voltage, nagtatrabaho sa High Voltage. Si Mark Anthony Dumlao, and nasakto ang imong drone sa bag. Yung problema ko sa drone now, ang iniisip ko before, kaya hindi pa ako nagpapalipad ng drone, kasi yung aking drone ay required niya ng RC2. Pwede to siya, yung normal. Okay, so ginagamit ko cellphone, pero hindi ko pa siya napalipad, hindi ko pa na-testing kahit isang beses. Yung aking RC na ginagamit sa R2S ay hindi po pwede. Kailangan RC2 ang tawag doon, ang gagamitin. So sa akin RC. So naghahanap ako ng RC2 na merong screen sa harap. Ito hindi siya hindi ko mailagay kasi meron akong RC na nandoon sa bag. And yeah, normal lang na remote control ang ginagamit ko using sa cellphone. So kailangan ko ng RC2 na tawag dito, controller. Kaya never ko pang napalipad. And anong application, sabi ni Adriel Palma, ano ang application ko sa Canadian Army? Hindi pa rin binibigay ng aking asawa yung aking certificate of citizenship at saka yung aking transcript record sa university before. Yun na lang kulang ko eh. Magdadalawang isip yata yung aking asawa. And si Rihanor Marcelo, magkano ba sa pera natin? Nakakaya kung pwede mo akong maibili dyan. Mga $6,000. Yun yung camera. Mamaya i-unbox ko sa inyo, mamaya papakita ko sa inyo. And salamat kay Ate Chris. I always included you in my prayers for strength and energy. Maraming salamat Ate Chris. Shout out dyan from Hawaii. And kay Jaden, hello Jaden, my boy, what's up? And si Legridel, maganda sana kung makarating ka ng Mexico. Imposible kasi wala kaming bahay ng Mexico at saka nakakatakot bumiyahe ng Mexico kasi alam nilang pag Canada ka baka lalagyan ka ng mga kontrabando sa yung truck, hindi ka makakahindi. And si Joey De Leon, inabahan ko naman ang pagiging performance ni Bordagol sa ice road. Pasensya na, wala talagang ice road. Last minute kung kailan ready na, tsaka sila nag-decide na wag nang ituloy yung ice road. And yun lang. So anyway, yung pinakita ko sa inyo nung last day, ito po ay isang wireless rear view camera. Hindi ito sponsor, hindi ito binigay sa akin. Ito po ay inutang ko sa Q-Line. Merong mga gamit sa Q-Line. Sabi ko nga meron silang GPS, merong ganito. Ginagamit ito sa oversize. Or gusto mo gamitin mo rin sa kahit hindi oversize. Pero kadalasan ang nag-introduce nito ay mga heavy haul driver. Sina Jesse. So nakita ko sa loob ng kanyang truck na meron siyang screen. Nakala ko kung ano yung screen. And sabi niya, magtanong ka sa Q-Line kasi baka merong wireless camera si Q-Line. So ginagamit to para dun sa likod ng trailer. So di ba naalala nyo meron kaming extended mirror? Yung extended mirror ngayon, pag naikabit mo na to, hindi mo na siya kailangan. Yeah, papatanggal ko na yung extended mirror salamin kasi pumapangit lang yung forma ng truck. So ito yung gagamitin. Ito yung ilalagay mo doon sa pinakalikod ng trailer, yung may bakal. So di ko pa nakita kung anong meron sa loob. Then ngayon, i-unbox ko kasama kayo. Wish. Sabi ko naman sa opisina, ibabalik ko siya kung hindi maganda. Pero ini-introduce na rin nila sa mga new drivers ng Q-Line. Pinapakita nila. So ito ay utang $150. So 3 gigs, walang interest, walang tax.
tatlong bayad, like $50 every paycheck. And ito yun. Ito yung screen niya, ito yung monitor niya. Okay, ito yung kakabit mo. Maghahanap naman ako connection. Ito yung screen. And of course, ito yung pinaka main item na equipment. So meron siyang antenna dito. Ito yung camera niya. Ito yung magnet niya na heavy duty ang magnet. Then ito ay solar power. So kung pwede mo siyang i-charge, meron siyang chargeable port dito. Okay? Pwede mo siyang i-charge. Pag nalubat na siya, magko-connect na siya dun sa solar. So continuous pa rin ang kanyang camera. Pag ikakabit mo dun sa likod ng trailer, so may camera siya. And then meron din siyang adjust na camera like this one. Pwede mo itaas. Okay? Nandito sa gilid yung lock niya. And solar power. So pwede to siya sa pwede to siya sa mga tawag dito reefer, mag-a-atras kayo sa dock. But I don't know if may bakal doon na pwede nyong kapitan kasi bakal to bakal. Yung sa reefer is aluminum. So ito yung magnetic na heavy duty. And kasama din sa package ay I don't know what is this, mga chargeable charging cables. And nandito din yung antenna. So dalawang antenna to. Isang antenna sa port, pero ang ginagawa ng mga driver, instead na ilagay yung antenna na maliit, dito nilalagay sa malaki para mas yung reception niya, yung ano niya sa mas malaki. Okay, nakaganyan siya sa likod. So nakakasagap siya ngayon, papasa niya dito sa monitor. And then yung antenang maliit, ito yung antenang maliit na dapat doon sa camera. Ito yung ikakabit dito. Baliktad. Ganun ang ginagawa ng mga driver para mas malakas daw yung sagap. Yun, mamaya papakita ko sa inyo pag-install kasi tatanggalin ko dito sa taas. Kagandahan nito, pwede siyang baliktad, pwede siyang nakaganon. Okay? Hindi siya, pwede siyang nakaganon, nakatayo sa harap mo, pwede mo rin nakaganon. Ta-transfer mo lang tong case niya. So anyway, yan ang sira ko pa. I'm not sure ano to, antenna din na ikakabit mo. And meron din siyang suction cup. Not bad. Charging cable. Ito yung power niya. So pwede, meron pa ba akong slot doon para may kabit to? Yeah. And ito yung mount ng screen. Yung mount ng screen, mga choy, I'm not sure kung paano siya i-mount dito. Okay, meron siyang 3/8 na butas dito sa para sa bolt. Sa Amazon kasi siya mahal. Umabot siya ng 180 sa Amazon. So kailangan ko siyang i-mount sa dito sa taas. Alis ka nga dyan.
pwede kayong bumili dito sa ano pwede kayong bumili dito sa Pilipinas. Baka meron sa Shopee, sa Lazada. Lagay nyo sa likod ng trailer, pero delikado din nakawin eh. Pero ani niya, pag ninakaw niya yung camera, wala siyang screen monitor. Useless din. So ito yung forma niya. So ang gagawin ko sa akin ay naka ano siya dito, naka taas, nasa taas siya. Na ganyan. Para pag merong oversized na load ay kita mo na agad yung mga o-overtake sa'yo sa likod, mga sasakyan na nasa gilid mo, ikita mo na agad siya. Kailangan ko lang siyang isaksak and try natin. So kailangan ko lang siya ng charging port. So pwede siyang lagyan ng USB para ma-save. So pwede siyang lagyan ng USB. Memory card pala, hindi USB. Pwede mo siyang lagyan ng memory card para ma-save mo yung mga videos. And hindi ko alam kung nasaan ang saksakan niya. Oh, here. Is it here? Oh yeah. Kukunin ko dito pala. Okay. Sample ko lang sa likod ng trailer kung gagana siya. Then itong magnetic ilalagay ko sa likod. And power on. Where's the power on? Okay, on. Kita nyo ba guys? So nakalagay welcome. No signal. And then kailangan ko rin ang ito ay on. Power on. So meron siyang mga indicator din ng kanyang kung lobat na siya. Yan. Kita niya. So I think it's lobat na. Okay. No signal. Yun, nag-connect na siya oh. Meron na siya oh. Kita niyo. So ilalagay ko siya sa likod. So ang haba nito from there sa pinakalikod mo siya ilalagay kung meron kang oversize. This 75 foot guys. So kailangan mo lang ng bakal, hindi siya kakapit sa ano. Ito bakal. Oh no. Oh, ito bakal. Yan. Tibay oh. Diba? So titingnan ko kung meron siyang signal pag merong load na ganyan. Tibay niya, hindi siya agad matatanggal oh. Lamig. Yun. Meron signal guys. Oh, di ba? Kita sa likod, di ba? Kasi ang required sa oversize, kailangan kita mo 200 meters sa likod. So, pag tumatakbo ka na, alam mo kung may mga oversize na or may mga truck. Kita mo kung may mga truck na sumusunod sa iyo or mag-o-overtake sa iyo. So, kita siya, di ba? Malinaw. Hindi, I think hindi lang siya 4K. So malakas yung signal niya. So hindi mo na kailangan yung mga sa likod na I mean sa gilid na mga extended mirror. Oh yan, may sasakyan doon sa likod oh. So ano, pwede mo siyang i-save. Lalagyan mo lang sa memory card. Nice, no? Pag aatras ka, pwede mo siyang ikabit doon. Iwas bangga. But anyway, ang gagawin ko kasi dito, dito ko siya ilalagay. Dito sa taas. Kita ba? Kasi pwede siyang i-flip, mga choy. Ito siya, pwede siyang i-flip. Dito siya oh. Yung camera, I mean yung screen, pwede mo siyang i-flip. Yan, ganyan. Para kita-kita.
$150, $180 sa Amazon. So, menu. Yan, flip. Oh, flip. Ayaw eh. Ito yung sharing screen. Yun man. Awa, come on. Ayaw mag-flip eh. Okay. Yan, flip. Okay. Hindi pala siya touchscreen. Yan, okay. Yun. Naka-flip na. See? Oh, hindi siya. Mali yung ano niya. Mirror flip. Ganyan ba? Normal. Pero baliktad yung camera niya. I mean baliktad. Ayun, ang tama. Mirror flip. Hindi nyo kita eh. Yeah. You know, so gagawin ko dito ngayon ay ilalagay ko siya dito sa taas para kita ko siya. Pero gagamitin ko lang siya pag merong oversize. Okay, ito na yung nilagay ko. Meron pala siyang double-sided tape na pwede ko ilagay. So sana hindi siya malaglag. Pero pag makauwi ako ng Winnipeg, lalagyan ko ng tornilyo dito para matibay. Wala akong tiwala sa double-sided, but tibay naman siya. So ganun ang kanyang sit up. Uy. Okay. Yes, pag aalis ako dito kay Bordagol, ang dami kong tatanggaling mga wires. Kasi dito ako naglalagay ng wires sa taas, ilalim. So now, pag aalis ako, tatanggal ako ng wires dito, mga wires dito, yung wires dun sa loob ng truck, sa taas, labas sa truck. Ang dami kong kailangan gawin kasi ang dami kong nilagay sa loob ng truck. Yeah. Okay mga choy, ito na yun ang aking camera sa backup. Hindi siya pang backup, okay? Kasi alam niyo na, hindi ako masyadong nagba-backup sa mga truck stop. So ginagamit ko siya sa pag may oversized load. Meron akong screen. Then kikita ko yung mga mag-overtake sa right side or yung papasok ako sa right side. And kung mag-overtake ako, kung clear, para hindi ko nagagamitin yung extended ano na yan. So sa camera na lang ako titingin, no? So okay na siya. Na-charge ko na rin ang equipment. Pero pag nag-low-bat siya, meron naman siyang solar para mag-gain pa rin siya ng power. So yan, meron na. So kailangan ko lang lalagyan ng tornilyo dito kasi yung double-sided tape niya hindi maganda. Pangit. Anyway, that's it mga choy. Magkikita sana kami ni Manoy today, pero sobrang lamig sa labas. Kanina negative 32. Kanina habang naliligo ako, kaya sabi ko kay Manoy na wag na, stay home ka na lang, stay with your family. Dahil ako mamaya-maya, madaling araw, o I mean bago sumikat ang araw, ay makaalis na ako dito sa Saskatoon para makabukas ng gabi. Nasa customer na ako, doon ako, malapit lang ang customer ko dito, nasa North Dakota lang siya. Kailangan ko lang makalapit doon bukas para Monday morning ma-unload ako. Hindi gagalaw yung aking oras, nandun ako mismo sa customer. Then Monday, start naman ako mag-drive papuntang Illinois sa Moline. Another load sa Moline na John Deere, pabalik naman ng Manitoba. Then I'm off pagkatapos ng isang load. Kailangan ko mag-off kasi 3 weeks ko na dito sa highway. Pero nakaka-uwi minsan, like the last February 14 naka-uwi.
And then yeah, so hindi na kami nagkita ni Manoy. Shoutout Ken, and shoutout din sa kanyang brother na si Kevin Maniho, Pinoy Maniho, dyan sa Pilipinas. Hinihintay ka namin dito makabalik sa Canada bay. Pag-amping din ha, perme uban sa imong asawa o imong anak. Okay, I'll see you here. I'll see you in Canada next few years. Okay, alam kong babalik ka eh. Babalik at babalik ka rin. So paano? Iwanan ko na kayo, yun lang tong update ngayong Saturday dito sa Saskatoon. Naikabit ko na itong kailangan ikabit, pero nalalaglag siya dahil wala siyang tornilyo doon sa lalim. Kailangan ko ng tornilyo o kailangan ko ng 3M kasi hindi 3M yung sticker dyan. And ano pa ba? Yan, wala na eh. So dito lang maghapon, tutulog sa likod, nood ng TV, nood ng mga vlogs. Then upo na naman dito, muni-muni, higa na naman sa likod. Ganun ang buhay pag nagre-reset, lalo pag sobrang lamig. Okay lang sana kung hindi malamig eh. Pwede kong baklasin, pwede kong tanggalin yung trailer. Then gala ako dito sa Saskatoon. Hindi ako nag-park doon sa opisina dahil may stuck rin doon, malayo sa 15 minutes 10 minutes papuntang Saskatoon. So dito na lang ako sa Petropas. Ano lang naman siya, 36 hours reset lang naman, hindi naman magtatagal. Plano ko sana sa Amerika ako mag-reset, but dito na kasi lapit lang ng customer. So yun lang update this Sabado, and magpapahinga na rin ako. Daghang salamat sa inyong mga comments and likes. Salamat kayo sa suporta sa YouTube channel, sa channel na Pinoy Tracker. Daghang kayong salamat guys, pag-amping mong tanan, and I'll see you guys on my next video. Have a good night.